noong siya'y 15 pa lang at nagsisimula ng gumaling sa boxing. Ang kapatid niyang babae ay naging promising rookie ballerina. Bilang kanyang nag-iisang pamilya, sinuportahan siya ni Kang sa lahat ng paraan, mental, emotional, at kahit anong paraan na kaya niya. Maayos ang lahat hanggang sa maaga niya ang atensyon ng isang creepy stalker. Lumala ang obsesyon ng lalaki araw-araw hanggang sa isang araw, nawala na siya ng kontrol at lumagpas sa red line. Sinundan niya ito ng palihim, at nang lumiko siya sa isang tahimik na eskinita, nagdesisyon siyang kumilos para gawin ang kanyang masamang intensyon. Buti na lang, malapit si Kang at nakita ang nangyayari. Bago pa masaktan ng stalker ang kapatid niya, tumalon si Kang at sa isang surprise attack, napigilan niya ito bago pa may mangyaring masama. Tinawag ang pulis at inaresto ang stalker. Pero dahil nakialam si Kang bago pa may mangyaring ilegal, kulang ang ebidensya para maparusahan siya ng maayos. Hindi nagtagal, pinalaya ang lalaki, pero ang obsesyon niya ay umabot na sa delikadong peak. Naging kabaliwan ito na may halong uhaw sa revenge. Hindi nagtagal, nakita ulit ng creepy na lalaki ang babae, sa isa pang tahimik na lugar. Pero ngayon, may dala siyang kitchen knife, halatang may mas malupit siyang plano. Pero dumating ulit si Kang, parang bigla na lang sumulpot, at pinigilan ang krimen. Pero this time, hindi siya sapat na mabilis. Malubhang nasugatan ang binti ng kapatid niya at ang future niya bilang ballerina ay nawasak, parang swan na may sirang pakpak. Sinisinikang ang batas dahil hindi siya nagawang protektahan ang kapatid niya. Mula noon, nagdesisyon siyang hindi na siya magtitiwala dito. Sa halip, nangako siyang gagawin ang sa tingin niya ay tama. Ang una niyang ginawa ay bugbugin ang creepy na lalaki hanggang sa muntik na itong mamatay. Pero simula pa lang yun. Nagdesisyon si Kang na siya na ang hahawak sa mga bagay na hindi kayang gawin ng batas. Kapag nakakakita siya ng kaina hinalanggang o sino mang parang mangbubuli o mananakit ng iba ng walang dahilan, papasok si Kang. Babalaan niya sila, hindi sa salita, kundi sa isang hindi gaanong banayad na galaw gamit ang bago niyang paboritong armas. Ginawa ng tadhana si Kang na isang anti-bully vigilante, isang taong nakakita sa pakikipaglaban hindi bilang karahasan, kundi bilang paghuhukom. Kaya ang dahilan kung bakit niya hinabol si Mo ay hindi rin masyadong naiiba. Balik sa kasalukuyan, nakatayo si Mo, tinatanggap ang preemptive punch ni Kang nang walang paglaban. Kahit na tinamaan siya ng surprise attack mula sa likod, isang bagay na madaling makakatambo sa kanya, napansin agad ni Mo na light punch lang yun, hindi katulad ng mga malalakas na suntok na sanay siya. Bilang unang atake, nagtaka siya kung gusto lang ni Kang nasubukan ang reflexes niya o kung ang suntok ay parang babala. Kahit ano paman, wala siyang pakialam. Ang kailangan lang niya ay kumpirmasyon para simulan ang laban, at nakuha na niya yon. Gaya ng dati, hindi naman talaga dismayado si Mo na mapunta sa isa pang laban, walang kamalay-malay na ang kalaban na to ay hindi kasing dali ng iba. Si Kang naman, hindi nagmadali para simulan ang laban ng opisyal. Nag-alangan siya, nagulat sa katotohanan na hindi basta-basta nananakit ng tao si Mo para lang magsaya, tulad ng sinabi sa kanya. Walang alam si Kang na kasinungalingan lang ang lahat, gawa-gawa ni Hang para mapahanga siya. Si Mo naman, walang interes na magpaliwanag o linawin ang misunderstanding. Basta binaliwala niya ang mga tanong ni Kang at sinabi niyang tigilan na ang small talk at gumawa na siya ng aksyon. Siyempre, tumama yun sa nervyos ni Kang at lalo lang siyang naniwala sa kwento ni Hang, mas lalong nakumbinsi na si Mo ay talagang kasing baliw ng narinig niya. Ginawa ni Kang ang sinabi ni Mo. Sumugod siya at sinimulang subukang bugbugin si Mo nang walang aksaya ng oras. Si Mo naman, nagbantay at naghanda para ipagtanggol ang sarili niya, parang propesyonal na boxer. Hindi nagpigil si Kang, naghagis ng suntok sunod-sunod, pero nakakagulat na naiwasan ni Mo ang bawat isa. Sa bawat iwas, lumalaki ang kumpiyansa ni Mo. Nang makita yon, napansin agad ni Kang na ang kalaban niya ay hindi lang puro salita, hindi tulad ng ibang bully. Kaya nagdesisyon si Kang na dagdagan ang level ng atake niya at gamitin ang isa sa mga boxing tricks niya. Naghagis siya ng light right punch para harangan ang paningin ni Mo, plano niyang gulatin ito at magbigay ng malakas na suntok gamit ang opening. Pero sa gulat ni Kang, na-anticipate na ni Mo ang galaw at naharangan din ito. Para kay Kang, warm up lang ito, pero parang nakahanap siya ng perpektong punching bag para mag-practice. Naghagis ulit siya ng mga suntok,
Pero this time, ramdam na ramdam ni Mo ang pagkakaiba sa lakas kumpara sa mga naunang suntok. Gaya ng inaasahan sa isang champion boxer, ginamit ni Kang ang kanyang skills at experience para panatilihin ang pressure, ayaw niyang bigyan si Mo ng kahit isang sandali para makahinga. Sunod-sunod at malalakas ang mga suntok na dumating sa kanya. Sa kabilang banda, cornered na si Mo at wala siyang masyadong magawa. Diretso niyang tina-target ni Kang ang weak spots ni Mo, kaya halos imposible para sa kanya na mag-focus sa laban. Mas lumala pa nang makahanap si Kang ng opening at magbigay ng bone-crushing punch sa tagiliran ni Mo. Agad siyang napasigaw sa sakit, parang sinipa siya sa bayag ng 2 beses sunod-sunod. Umurong si Kang sandali, hinayaang harapin ni Mo ang matinding sakit sa tagiliran niya, pero hindi nagpaparinig. Malamig niyang sinabi na sinasadya niyang targetin ang weak at injured spots ni Mo dahil sa tingin niya, ang mga taong hindi karapat-dapat ay hindi dapat bigyan ng awa. Pero imbes na matakot, ma-impress, o magalit, si Mo, habang nahihirapan sa sakit, ay nagsimulang tumawa. Nagulat si Kang sa tawa na yon, pero nainis din siya. Hindi niya makapaniwala ang reaksyon ni Mo, at nagalit siya, kaya mas naging ruthless siya kaysa dati. Samantala, napagtanto na ni Mo ang malaking agwat ng lakas ni Kang at kanya. Malinaw na nasa ibang level ang lalaking to kaysa sa kanya. Gamit ang katawan ni Lee, alam ni Mo na hindi niya kayang talunin si Kang sa raw power. Pero bilang isang taong obsessed sa laban, hindi option ang pagsuko. Ang pag-amin ng pagkatalo ay wala sa kanyang nature. Sa pagharap sa mas malakas na kalaban na hindi lumalaban ng patas, napagtanto ni Mo na kailangan niyang sumunod sa parehong rules. Kailangan lang niyang mag-focus, maging alerto, at maghintay ng tamang opening. Bilang isang may libu-libong taon ng karanasan sa laban, mabilis niyang naalala ang isa sa mga laban niya na parang katulad ng sitwasyon niya ngayon. Isa yun sa mga rare na isang in a million na laban kung saan muntik nang matalo si Mo. Kahit sa mga masakit na sandaling yun, hindi niya pinagsisihan ang pakikipaglaban. Palagi siyang nakakaramdam ng kakaibang satisfaction sa thrill nito. Pero noon, hindi lang tungkol sa pag-enjoy sa laban o sa sakit. Gusto ni Mo manalo kahit anong mangyari. Kaya pinilit niyang kumalma, pinatay ang lahat ng emosyon niya sa maikling sandali. Nawala ang creepy grin sa kanyang pasapasang pangit na mukha habang sinisimulan niyang maingat na suriin ang mga galaw ng kalaban niya. Nang malapit nang dumating ang isa pang suntok diretso sa mukha niya, kumilos si Mo. Gamit ang kanyang marumi at punit-punit na cloak, ginulo niya ang kalaban niya sapat para makagawa ng opening para sa sarili niya. Habang mas nag-iisip at ginagamit ni Mo ang kanyang utak na kasing laki ng tiny bird, mas nagiging matalino at delikado siya. Noon, nagawa niyang samantalahin ang opening na yun at nakapagbigay ng maraming direct hits sa higanteng monster na kalaban niya. Pero sa kanyang disappointment, parang walang masyadong epekto ang mga atake niya. Ibang level ang bagay na yon kaysa sa kanya. Kahit alam niyang dehado siya, hindi tumigil si Mo. Patuloy niyang ginamit ang kanyang maliit na utak para makahanap ng openings habang pinipigilan ang emosyon niya, ayaw sumuko. Natalo si Mo noong araw na yun at kahit papaano ay nakaligtas, pero kahit sa mga masakit na sandaling yun, hindi niya maiwasang ma-enjoy ang thrill ng paglusot dito. Hindi masyadong naiiba ang sitwasyon ngayon, kaya nagdesisyon si Mo na gamitin ang parehong strategy, pinatay ang emosyon niya at ginamit ang utak niya para subukang manalo. Kung hindi yun gagana, pwede niya na lang ay enjoy ang pagpapabugbog. Ang una niyang ginawa ay patayin ang emosyon niya at maglagay ng malungkot na ekspresyon. Pero dahil wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng mukha ni Lee pagkatapos niyang pigilan ang feelings niya, pinilit niyang mag-improvise muna. Ang bago niyang ekspresyon, kasama ang kanyang pangit na mukha, mas lalong inis ni Kang. Tinulak nito si Kang sa pik ng galit niya, dahil akala niya sinasadya siyang kinukutya ni Mo. This time, sumugod si Kang, desididong tapusin na ito. Gamit ang katawan ni Lee, si Mo ay nagpanggap na parang naglalaro lang, nagkukunwaring walang kamalay-malay sa paparating. Habang patuloy na sumusugod si Kang, naghahadjas ng suntok ng padalos-dalos, umurong si Mo, iniiwasan ang mga atake sa abot ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal, tumama ang likod niya sa puno, napagtanto niyang kailangan niyang magbago ng tactics. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang ulo. Inihukay niya ang kanyang paa sa lupa at sa isang mabilis na galaw, sumipa siya ng alikabok sa abot ng kanyang makakaya.
Ang ilan dito ay tumama sa mukha ni Kang, pero dahil nakasuot si Kang ng protective glasses at mabilis na hinaharangan ang mukha niya gamit ang mga kamay niya, hindi ito nakasira ng malaki. Sa halip, kinumpirma lang nito ang hinala ni Kang na si Mo ay isang kriminal na karapat-dapat bugbugin. Bigla, ibinaba ni Mo ang ulo niya, dahilan para mag-alangan si Kang sandali, pero acting lang yun. Ngumisi si Mo at tinukso siya, tinanong kung tumigil siya sa pag-atake dahil natatakot siya. Tumama ang jab, at sumabog ang galit ni Kang, binigyan siya ng lahat ng motivation na kailangan niya para magpatuloy. Walang pag-aalinlangan, naglunsad si Kang ng isa pang atake. Gayunpaman, si Mo, gamit ang kanyang mukhang katawa-tawa, ay nakahanda sa pagkakataong ito at naiwasan ang suntok ng madali. Pero hindi siya basta-basta papakawalan ni Kang. Sa isang biglaang galaw, lumitaw si Kang sa likod ni Mo, sinusubukang umatake mula sa kanyang blind spot. Pero muli, naiwasan ito ni Mo. This time, bagaman, dumaplis ang kamao ni Kang sa baba ni Mo, nagdulot ng kaunting pinsala. Pero hindi ito pinansin ni Mo dahil kumbinsido siyang gumagana ang plano niya. Hindi na nakapag-focus si Kang tulad ng dati. Hindi nagtagal, napansin ni Mo ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ni Kang sa dalawang kalaban na nakalaban niya kanina. Ang fighting style ni Kang ay mas aggressive, hindi tulad ng defensive approach nila. Sa opinyon ni Mo, maliban sa skill at ability, ang lupa ang pangunahing dahilan ng pagkakaibang ito. Ipinaliwanag din nito ang tunay na layunin ng paghahagis ng alikabok kanina, hindi para talagang tamaan ang protektadong mukha ni Kang, kundi para ikalat ang alikabok at maliliit na bato sa lupa. Gumagawa ng sandamakmak na obstacles na nagpahirap kay Kang na gumalaw ng malaya. Ang aggressive fighting style ni Kang, pinalakas ng pangungutya ni Mo, ay ginawang predictable ang mga galaw niya at mas madaling harangan ng may minimal effort. Nagfa-fall into place ang lahat ayon sa plano ni Mo. Matapos mahirapan sumabay at mabugbog kanina, nagagawa na ulit ni Mo na iwasan ang mga atake ni Kang. Pero hindi pag-iwas ang ultimate goal niya. Sinusubukan niyang pilitin si Kang na gumalaw ng padalos-dalos, dinadagdagan ang chance na matapakan niya ang nakakalat na alikabok at maliliit na bato, at mawalan ng balanse. Hindi nagtagal, nakuha ni Mo ang hinihintay niya. Natapakan ni Kang ang maliit na bato, nawala ang focus niya, at binigyan si Mo ng perfect opening. Walang aksaya ng oras, tumalon si Mo, alam niyang hindi niya pwedeng palampasin ang chance na to para baguhin ang takbo ng laban. Nag-aim siya sa vital spot, pero sa gitna ng pagtalon, napansin niyang hindi sumasagot ang braso niya, siguro dahil sa mga suntok na hinaranggan niya kanina. Pero hindi niya hinayaang pigilan siya nito at ginamit ang siko niya sa halip. Nagbigay siya ng malakas na suntok. Sandali, nagtaka si Mo kung bakit biglang tumigil ang braso niya at pinilit siyang gamitin ang siko niya, pero hindi na mahalaga. Ang siko strike ay mas malakas kaysa sa kahit anong suntok na magagawa niya. Nabasag ang salamin ni Kang at naiwan siyang tulala, completely caught off guard. Siyempre, hindi napigilan ni Mo na gamitin ang moment na to para inisin. Ulit si Kang. Sinimulan niya itong kutsa-kutsa, naghahadjas ng insulto at pinagtatawanan kung gaano kadali siyang tinamaan. Pero may nag-wrong. Sobrang na-focus si Mo sa pagplano ng next move niya at pangungutya kay Kang kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa moment na yon. Habang busy si Mo sa pangungutya, ginamit ni Kang ang armas niya at dinurog ang binti ni Mo. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mo ang unbearable pain. Bumagsak siya sa tuhod, tulala, parang hindi makapaniwala sa nangyari. Si Kang, nakatayo ng matayog, ipinatong ang armas niya sa balikat niya, nakangisi. Turn niya na para kutsain si Mo. Anong problema? Gusto mo pang tumawa at maglaro ngayon, o hindi na nakakatawa? Sobra nang naiinis si Kang kay Mo. Wala pang nakakainis sa kanya ng ganito, kaya nagdesisyon siyang basagin ang panga ni Mo, para siguradong hindi na ito tatawa ulit. Nakaluhod pa rin si Mo, hindi makagalaw kahit isang pulgada para umiwas o ipagtanggol ang sarili. Bago pa tumama ang suntok, napagtanto ni Mo ang isang bagay, talo siya. Ipinikit ni Mo ang kanyang mga mata, naghahanda sa tama, habang naglalakbay ang kanyang mga isipan. Nagtaka siya kung pagkatapos ng halos 4,000 taon, matitikman na niya ulit ang pagkatalo, at handa si Kang na ipaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ng mapait na sandaling iyon. Pero isang split second bago madurudge ng suntok ni Kang ang ulo ni Mo, may isang bagay,
siguro isang piraso ng bato, na lumipad mula sa kung saan at tumama diretso sa mukha ni Kang. Sobrang biglaan ang impact kaya napatumba si Kang, at nawala ang bagay, gamulong sa mga puno sa isang iglap. Kahit ano man iyon, pinigilan nito ang atake ni Kang at nailigtas si Mo. Dahil nag-ambala, mabilis na tumingin si Kang sa paligid, sinusubukang alamin kung sino ang naghagis nito. Mas lalong gamulo ang mga bagay nang marinig niya ang mahinang boses na tumatawag ng Master, at papalapit. Gumana ang instincts ni Kang. Bilang isang taong ipinagmamalaki ang panghuhuli ng mga bully mula sa anino, hindi niya pwedeng ipagsapalaran na makita. Walang aksaya ng oras, kinuha ni Kang ang kanyang sweatshirt, isinuot ito, hinayla ang hood sa ulo niya, at tumakbo palayo bago pa may lumitaw at makita ang mukha niya. Pagkaalis ni Kang, isang maliit na nilalang na mukhang halimaw ang lumitaw mula sa likod, at sa nanginginig na boses, tinawag ang Master. Ibinaling ni Mo ang tingin niya para makita kung sino ang tumatawag sa kanya, at sa gulat niya, isang maliit na nilalang na parang butiki na may sungay. Bilang isang taong dating nagpalaki ng butiking iyon hanggang maging dragon at ginawang karapat-dapat na maging assistant niya, nakilala agad ito ni Mo, kahit gaano man ito kaiba ngayon kaysa sa isang dragon. Dahil walang ibang tao sa paligid na maaaring magdulot ng gulo, bumalik si Mo at ang Dragonling sa bahay ni Lee. Nang makapagpahinga sila, sinimulan ng Dragonling na ipaliwanag ang lahat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Mo sa God's Realm at ang sarili niyang kwento kung paano siya napunta sa Earth gamit ang katawan na ito. Ayon sa kanya, pagkatapos ng pagkatalo niya laban kay Lucifer, natagpuan ni Lucifer ang katawang Diyos ni Mo at ikinulong ito sa isang hindi nababasag at hindi matatagusang barrier na naghihiwalay sa oras at espasyo. Dahil dito, imposible para sa kaluluwa ni Mo na bumalik sa kanyang katawan. Para siguraduhing walang makakasagabal sa kanyang mga plano, dinala ni Lucifer ang katawan ni Mo sa kanyang sariling domain kung saan binabantayan niya ito ng maigi. Laging may nakakontentong ngiti sa mukha ni Lucifer, alam niyang kung wala ang katawan niya, wala masyadong magagawa si Mo laban sa kanya. Gayunpaman, may isang maliit na problema. Hindi makapasok si Lucifer sa Earth para tapusin siya ng ganon kadali. May isa lang siyang paraan para gawin ito. Kailangan niyang kumbansihin ang Dragonling na ibunyag kung paano siya makakapasok sa planeta ni Mo. Dinala rin ni Lucifer ang talunang dragon sa kanyang domain, nangangako na kung makikipagtulungan ito at tutulungan siyang makapunta sa Earth para alisin si Mo, gagawin niyang bagong Diyos ng Earth ang dragon sa lugar ni Mo. Kumpiyansa si Lucifer na ang alok na ito ay maaaring tuksohin ang assistant ni Mo na traidorin siya para sa pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nagbigay ang Dragonling ng malinaw na sagot. Sa halip, bumulong siya ng isang bagay ng sobrang hina kaya hindi maintindihan ni Lucifer ang sinasabi niya. Naiinis, hiniling ni Lucifer na magsalita siya ng mas malakas, sapat para marinig niya ang sagot nito. Sa wakas, nagsalita ang Dragonling, pero imbes na sumagot ng direkta, itinuro niya ang barrier sa paligid ni Mo. Tinanong niya si Lucifer kung ang barrier, na kayang harangan ang oras at espasyo, ay kayang pigilan ang mga atake na makalusot dito. Inakala ni Lucifer na nagtatanong ang Dragonling dahil gusto niyang iligtas si Mo, kaya kumpiyansa niyang tiniyak dito na walang atake ang makakasakit o makakapasok sa barrier. Idiniin pa niya kung gaano ito ka-invincible at sinabihan ang Dragonling na sumuko na lang at isiping sumali sa kanyang panig. Pero may kakaibang nangyari. Napansin ni Lucifer na nagsisimulang lumiwanag ang paligid. Naghihinala, tumingin siya para makita kung ano ang nangyayari, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Ang sugatang katawan ng Dragonling ay kumikinang na may gintong liwanag, pumutok-putok ng enerhiya. Sa una, nagulat si Lucifer, sinusubukang alamin kung ano ang plano ng Dragonling. Pero ang gulat niya ay mabilis na napalitan ng takot nang biglang sumigaw ang Dragonling ng massive self-explosion. Sa sandaling iyon, bago pa makapag-react si Lucifer, ang bubong ng kanyang kastilyo, ang mismong lugar na ginamit niyang base para kontrolin ang kanyang domain, ay tuluyang nawasak. Pero sa sumunod na segundo, ang buong kastilyo niya ay naglaho, parang tinamaan ng nuclear bomb. At hindi pa doon nagtatapos ang kabaliwan. Sobrang lakas ng pagsabog kaya sinunog nito ang buong isang bahagi ng God's Realm, naging abo. Ginamit ng Dragonling ang 79% ng kanyang lakas para sa pagsabog na iyon, at bilang resulta,
Bumalik siya sa kanyang pinakamaliit at pinakamahinang anyo, isang maliit na butiki na nababalutan ng usok at alikabok. Sinubukan niyang tumakbo bago pa malaman ni Lucifer ang nangyari. Alam niyang wala nang ligtas na lugar para sa kanya, ang kawawang butiki ay may isa lang pupuntahan, pabalik sa kanyang master sa Earth. Pero hindi siya basta-basta papakawalan ni Lucifer. Lumabas mula sa alikabok, galit at traidor, sumugod si Lucifer, halatang galit na gawing sto ang butiki para sa itinuring niyang pag-abuso sa kanyang kabaitan. Tumakbo ang Dragonling sa abot ng kanyang makakaya, desperadong makalayo sa abot ni Lucifer. Pero bago pa siya makalayo, nagpatawag si Lucifer ng isang mahiwagang sibat at inihagis ito sa kanya sa abot ng kanyang lakas. Ang maliit na Dragonling, na nawalan ng bahagi ng kanyang buntot, ay ilang metro na lang ang layo mula sa trono ni Mo at sa gateway papuntang Earth. Sa kabila ng lahat, hindi siya tinamaan ng mahiwagang sibat at nagawang tumalon sa trono ni Mo, tapos sa miniature Earth's surface, naglaho mula sa godly domain at lumitaw sa himpapawid ng Earth, ubos na ubos ang enerhiya. Ang kawawang assistant ni Mo ay hindi na nag-abala kung saan o paano siya lalapag. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at hinayaang ang tadhana ang magdesisyon para sa kanya. At lumabas na pinili siya ng tadhana para maging tagapagligtas ng kanyang master. Ang bagay na tumama sa mukha ni Kang kanina. Pinipigilan siya sa pagbigay ng huling suntok, ay walang iba kundi ang maliit at pagod na butiking ito. Iyon ang lahat ng kanyang naalala.